So, i-graph muna natin siya as usual. So, sa quadrant 1 to. So, yung focus 7, 11. So, let's say ito yung 7. Ito yung 11. Nyari lang yan na, kumbaga, ina-assume lang natin. Yan yung 7, 11. That's the focus. Then, yung directrix natin, that is 4. So, y siya guys, equals 4. So, ito yung 4. 1, 2, 3, 4. Let's say, dito yung 4 natin. So, pag ganito yung directrix natin. Ito yung y equals 4. So, remember, sabi natin, yung distance ng focus tsaka ng directrix, yung middle nun, yun yung vertex. Ibig sabihin, nasa pagitan nito yung vertex. So, dahil nandun yung focus, ibig sabihin, naka-opens upward yung parabola mo. Nagigets mo? Gets yun, ang bagal ng pagkakasabi ko eh. Diba? Nagets? Go. So, remember, pwede mo to bilangin. Kasi kumbaga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kung hatiin mo lang yung 4, 4 plus 11 divide 2. Ay, di. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, magkakaroon ka ng 7. Tama ba? Ano ba yung distance na ito, guys? Ng 4 tsaka 11. Kasi kailangan natin kunin yun eh. Para sa ano? Para sa vertex natin. Kung anong ordered pair. Pero mapapansin mo naman na yung vertex natin dito, hindi naman siya gumalaw sa 7. Kumbaga gagalaw siya sa K. Seven ba yun? Sige, lagay nga natin. Countable naman kasi siya, guys. Hindi, yung 7 to, ito yung x value niya. Kasi dito naman siya x. Diba, hindi naman siya gumalaw sa x. Pero ang gagalaw, yung sa y. 7 something. So, kung meron tayong 7, ay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pag hinati mo yun, kasi middle eh. O, nasa pagitan ng 7 tsaka 8. So, ibig sabihin 7.5. So, magiging 7.5 to dapat. Nagigets mo, Lance? Paano malalaman kung saan ilalagay yung 7? Hindi. Ito yung x-axis, diba? Sa ordered pair natin. That is xy. So, ito yung xy. So, ibig sabihin, dito naman gumagalaw. Pag vertical siya gumagalaw, sa y yun. Kapag sa horizontal, x yun. So, ayun na. Meron tayong graph. So, ngayon, ang gagawin natin is kukunin natin yung P. Diba? Countable naman siya, guys. Pero pwede mo siya i-count. Anyways. So, ayusin natin. So, yung vertex, that is 7 and 7.5. So, hanapin natin yung axis of symmetry. Kasi dito pa lang, pwede na natin makuha. Sa vertex, makukuha mo yung axis of symmetry. Saan ba nakukuha? Ano ba yung axis of symmetry mo? Saan ba siya tumama? Diba ano siya? Vertically. Sabig sabihin, tatama siya sa x-axis. So, x equals, kung ano yung x value dun, that is 7. So, meron ka ng axis of symmetry. Gets yun. Subscribe na kayo, guys. Ayun yung mag-subscribe. So, ayun guys, na. Ngayon, ano pa bang kukunin? Yung P, kailangan natin ng P. So, ano yung P natin? So, remember guys, opens upward siya. So, kung opens upward, ibig sabihin, yung x yung may squared. Ibig sabihin, positive yung P natin. Ano yung P? Ano yung P natin, guys? So, di ba yung distance ng
vertex tsaka ng directrix, pwede mo dun yung kunin. So ano ba yung distance ng vertex to ano? Ay, thank you Sir Jomer. So ano yung pin natin guys? 3.5. So kung meron tayong 7.5, isa-isayin natin para maintindihan. So let's say 4, 5, 6, 7, tsaka 8. Kung ito yung 7.5 guys, 7.5 to kasi kalahati. So pag binilang mo yun, ilan yun? 1, 2, 3.5. Ibig sabihin 3.5 siya guys. Hindi ka dito mag-i-start kasi distance yan guys. Ibig sabihin dito ka mag-i-start magbilang sa 5 hanggang sa 7.5. Tama yun, 3.5. Dito ka mag-i-start sa 5, 6, 7.5. Dito tayo nag-start sa 4 directrix kasi parehas lang. Anyways, simula tayong 3.5 sa P. Ngayon, ang sunod natin kukunin ay meron na, pwede na tayong maggawa ng equation. So sa standard na tayo. Yung endpoints wala pa, mamaya na endpoints. So para sa standard form guys, yung magiging guide natin is yung x squared is equals to 4px py pala. Kasi x squared yung opening, di ba, upward. So x squared yun. Pero positive din yung 4 natin or yung 4p natin. Yung p natin positive kasi upward siya. So from here, gets ba? Di ba maintindihan nyo? Okay. So, meron tayong vertex na 7 tsaka 7.5. So, ibig sabihin merong pair yung x and y mo. So, ibig sabihin kung ito yung x, anong pair niya? Anong partner ng x? Sagot. 7 minus 7 dapat. Then squared natin equals, then yung 4, lagay lang natin yung 3.5. Pwede mo to gawing ano guys fraction. Then yung y natin meron din siyang pair na 7.5. Ano ba yung ba't decimal? 7.5. Pero ganyan na. Pero pag ginawa natin siyang fraction, itong 3.5, anong kalalabasan na ito? That is 3 and 1 half, di ba? So kung 3 and 1 half yan guys, pag kinonvert mo to sa improper, this will become 7 halves. Gets natin yun So gagawin natin siyang fraction para di tayo mahirapan. While yung 7.5 guys, eto, pwede itong maging 7 and 7 and 1 half or 15 over 2, di ba? Na-gets mo? Gets yun? Gets na yun. Gets yun na conversion lang yun. Nagpadala ka ng piso. Talaga. Baka sunduin mo na ako Ay. So, na-gets mo? Thank you kung mayroon man. Hindi ko siya nang nag-notif. Hingin ng pusa. Na-gets mo pa? You're welcome. May nagtapon ngayon ng pusa sa amin. So may ganun guys. So ibig sabihin pwede na rin ito i-rewrite as x minus 7 squared equals 4. Tapos gawin natin tong 7 halves. Then yung y natin gawin natin 15 halves.
Ay, thank you, Eyes, sa dalawa. Saan nakuha yung 3.5? That's the distance from the vertex to the directrix or from the vertex from the focus. Di ba ganun yung pinatin? Distance siya. Yung P, tama. So ngayon kailangan natin i-simplify. So magkakaroon tayo dito ng x minus 7 squared. Ito nung kalalabasan na ito. Pag sinimplify mo tong 7 times 7 over 4 times 7 halves. Sagot, para naiintindihan. Kung titingnan natin kung naiintindihan nyo. Hindi ko yan alam, AJ. Simplify to, fraction lang naman to eh. Kayang-kaya yan, guys. Bakit 8 over 7? So magkakaroon tayo ng, hindi nga, dito nga pa lang tayo, yung excited naman si Lance, guys. So magkakaroon tayo dito ng 14, then y minus 15 over 2. Bakit 14? Kasi pwede mo to i-divide, yung 4 tsaka 2. So magiging 2 na lang yan, times 7, magiging 14. Gets? Hala. Di ba 4 tsaka 2? Oh, divide mo yun. 28 nga siya over 2. Big sabihin, 4 times 7, 28. Divide to 14. So, ito na yung standard form mo para dito. Then, pagkatapos na ito guys, gawin natin siyang general form. Sana tama, no? Hindi ko alam, ha? Hindi ako credible sa ganito, eh. May shortcut method na nga. Paano po mag-solve? Ay. So, guys, eto Lance, pag general form na natin, nilagay mo na yung sagot. That is x squared minus 14x plus 49. Equals. Anong kakalabasan na ito? O, solve mo na rin yung right side. $14y lang. Lahat na, sagot niya na lahat. Dali, para nag-solve din kayo. $14y 7 times 15. Tama. That is 105. So ngayon lipat natin sa kabilang side lahat. Then magpapalit sila ng mga sign. So ibig sabihin magiging x squared plus 49. Then yung magiging minus 14y plus 105. Oh, lipat lahat. Transpose. So, ano magiging final answer natin? Ano magiging final answer? Okay na mag-solve. Mali. Mali. Lance. Plus na to eh. Ang constant mo plus na sila. Di ba nilipat natin ng side? Plus dan na yun 154. Ito na magiging general form.
Standard. Ito pa. Then sa case na to guys, meron tayong endpoints. Pagdating sa endpoints, same process. Sa focus ka magpo-focus. Sa focus ka magpo-focus. No daw. So yung focus natin, that is 711. Tapos remember, yung distance ng focus sa endpoints, that is 2p. Sabi sabihin, mag-add ka lang ng 2p kung ano yung gumagalaw. So remember, yung tsura ng graph natin ganito, upward. So kung upward yung graph natin, ibig sabihin yung endpoints nandito sa gilid. So pa horizontal yung line. So kung horizontal yun guys, dito siya nagmo-move sa x. So dito ka magmo-move or mag-add tsaka subtract ng 2p. So which means kung meron tayong 7 tsaka 11, magkakaroon tayo ng 7 plus 2p or minus then 11. Sundan mo? O, kung meron na neto guys, anong endpoints natin? Sagot na. Ay, may decimal pala. So, isin natin. Ay. So, magiging 7 plus minus 2. Then, yung pin natin is 7 halves. Then, 11. So, ano yung magiging focus, guys? Endpoints. Sagot. Bawal decimal. Fraction, hindi man gumagamit ng decimal eh. Para mas madali intindihin. Dali. O, tap sa ayaw sumagot. Tap na lang o. Baka naman. So, magkakaroon tayo ng 7 plus minus. Ito makaka-cancel 7 din. Then 11. So, which means ano yung ordered pair? So, ibig sabihin yung magiging endpoints natin, that is 14 and 11. Tapos yung isa naman 0 and 11. Dapat pala ito nandito yan, no? dapat yung graph natin nandito pala to guys. Pero ganun siyang pagkakasulat kasi in-approximate lang natin using yung alam natin. Pero kung kailangan mo ng tamang graph, ganito kalalabasan yan. Ibig sabihin, pag ginrap natin to ng accurate kasi hindi rin siya accurate guys. So yung focus, that is 711. 7 ano lang to guys parang iaano lang natin 711. Dito yung focus. Tapos ito yung 3.5 natin. 7. Let's say 7. 7 tsaka 15 halves. Yung vertex. Then yung directrix natin na 4. Basta ganyan tsura niya. Then yung endpoint, so tama dito guys. Tapos yung isa 14 tsaka 11. So 7, let's say dito yung 14 then 11. So ibig sabihin ganito yung tsura ng graph mo. Gets yun? Ito yung 1411. Tapos ito yung 011. Tindihan mo? Naintindihan nyo ba yan? (2c, 2p) okay lang yun kahit anong variable basta alam mo yung ginagawa mo guys. Gets? O, tap muna.
Sa kape muna ako. Timpla muna ako. Gela pag. Master ko na to. Ang galing. Hindi ko to alam dati guys. Ngayon ko lang to nalaman na gets. Pero at least nalalaman natin. Screenshot okay na? Di na. Di na. Okay na yan. Lens na yan eh. Baka naman may gustong wala nang papel guys. Last page na oh. May punit na guys. Alas. Standard 4 meron yun ah. Standard, ito yung standard natin, no? Doon yung general form. Then ito yung mga needs mo to graph.